Welcome po sa ating Grow in Grace series at ang ating po pag-usapan ngayon ay Love Letter. A love letter from heaven. Isipin po natin na meron po isang sundalo na na-deploy sa Middle East. Paglipas ng mga araw, linggo at buwan, ay siya po'y nakatanggap ng sulat mula sa kanyang mamahal sa buhay. So ano po kanyang mararamdaman? Siyempre, excited siya. At siya'y nananabik na buksan at basahin ang liham na mula po sa kanyang mamahal sa buhay. Siyempre, mag-aaralan niya yung mga pagkakasulat. At pagkatapos, babasahin niya ng paulit-ulit yung sulat na yun. Bakit po ganoon ang kanya pong gagawin? Sapagkat yung sumulat sa kanya at ang kanyang mga sulat ay mahalaga. Because when someone loves you, their words matter. Tama? Now, isipin po natin, something greater, the creator of the universe, the one who formed the stars and breathed life into humanity, has written to you. Not a short note, not a text message, but 66 books filled with promises, warnings, comforts, correction, hope, and redemption. Amen? Alam niyo po, mga kaibigan at mga kapatid, the Bible is not a merely textbook. It is heaven's love letter to earth. At ang sulat na ito, every page whispers, I created you. Dito sa love letter na ito, every page whispers, I have not abandoned you. Every page whispers, I see your tears. Every page says, I made a way for your salvation. And every page whispers, I am preparing a hope for you. Kaya nga po, kung babasahin lamang natin halimbawa, ang Psalms 23, makikita natin dito ang isang mabuting pastol na nagsasalita sa atin. Kung babasahin natin ang Psalms 43, makikita natin dito ang amang nagsasabing, you are mine. At kung babasahin natin ang John 3:16, that is love in its fullest expressions. Nakakalungkot sapagkat pagkaminsan we treat the Bible like Emmanuel, something we consult only when something breaks. Ngunit gusto pong ating isipin that the Bible is more than Emmanuel. It is a letter written in ink, sealed with the blood of Christ, delivered through centuries, preserved through persecution, and placed in our hands. Amen? Katulad nga po ng sundalong ito na binabasa niya yung sulat mula sa kanilang tahanan, mula sa kanyang mahal sa buhay, araw-araw. Binabasa niya at napakahalaga para sa kanya ang bawat salitang naroroon. So kaya nga po, the question is not just, do you own a Bible? Now, kung kayo man ay walang Biblia, magsabi lang po kayo sa akin at bibigyan ko kayo, padadalhan ko kayo. But still, the question is not just, do you own a Bible? But the deeper question is, do you read it like it was written for you? Excited ba tayong binabasa ang salita ng Panginoon bilang love letter niya sa atin? Why do we need to read God's love letter to us, the Bible? In 2 Timothy, ang sabi po sa atin, 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sabi po dito lahat. Wala pong sinasabing merong isinantabi. Lahat ng kasulatan ng Diyos, kinasihan, at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Hindi po natin malalaman ang katotohanan kung ito ay mula lamang sa karunungan ng sanlibutan, kundi mula sa Diyos, mula sa kanyang mga salita. Ito'y kapakinabangan sa pagtuturo sa atin para sa katotohanan. At sa sa pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasangay sa matuwid na pamumuhay. Kung ang bawat tao lamang ay binabasa ang love letter ng Panginoon para sa akin, magiging matuwid ang pamumuhay ng lahat ng tao sa sanlibutan. Amen? This is ang sabi, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. See,
kahit nga po sa mga paghahanda sa mabubuting gawain. So kahit ang mga bata, mula sa pagkabata hanggang paglaki, hindi hahanda siya sa mabubuting gawain kung kanyang binabasa ang salita ng Panginoon, ang love letter na ito. Romans chapter 15:4, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitis at pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen? So kaya nga po, ang salita ng Panginoon ay nagbibigay din ng pag-asa para sa iyo at sa akin. And Revelation chapter 1:3, ang sabi po, mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Kaibigan, kapatid, ang sabi po, mapalad. Sino? Ang bumabasa, ang nakikinig, at tumutupad. Hindi po sapat ang pinabasa lamang natin. Hindi sapat po yung atin lamang naririnig, kundi tinutupad natin. Bakit po? Sapagkat panahoy malapit na. Ano po ang malapit na? Ang pagbabalik ng ating Panginoon Hesus. Ang love letter ng Panginoon Hesus sa atin, the Bible, ay nagsasabi na siya'y malapit ng dumating. At sapagkat siya'y malapit ng dumating, ay anong gagawin natin? Tayo po'y makapaghanda. Katulad nga po, halimbawa, kung meron tayong mga mahal sa buhay na nasa abroad, at sila'y uuwi dito sa Pilipinas o kung saan man, magbibisita o magbabakasyon, sila po ay magsusulat, magpapadala ng love letter. Kami ay darating sa ganito, ganito, ganito. Kaya, ay anong gagawin natin? Maghahanda tayo. Ganyan na ganyan din po ang love letter ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, basahin natin, pakinggan natin, pag-aralan natin at tuparin natin sapagkat ang panahoy malapit na. Kaibigan, kapatid, ikaw ba'y nahahandang salubungin ang ating Panginoon? Kung hindi pa, basahin mo po ang love letter ng Panginoon para sa iyo.